Meron po akong ipaparinig sa inyo kay interview kay dating Senate President Chis Escudero. Sa akin hong personal na opinion dito, panibagong panlilinlang, panibagong paghuhugas kamay, at hindi ko alam kung anong pinanghuhugutan nito. Pakinggan po ninyo, etong si Senador Escudero. Ayan ito. Flood control projects. Bahagi ito ng script na pag-away-awayin kami at ayokong sumabay sa script na yan. Para sa akin, ang Senado ay isang buong institusyon. Mas malakas ang ating bansa at ang sambayanan kapag malakas ang Senado. Hindi kapag pilit kaming pinag-aaway-away, pilit kaming pinagkakawatak-watak. Ayon kay Escudero, may sindikatong kumikilos para gibain ang mga senador at sila ang ituro sa mga anomalya at maligtas ang tunay na may kasalanan, kabilang na anya si dating House Speaker Martin Romualdez. So para po sa akin, ang mga miyembro nga ng sindikatong gumawa nito, siyempre sila nag-uusap kung sino lang ang babanggitin at sinong hindi. Simple ang katanungan ko, hindi ba? Wala akong tinuturo, ulitin ko. Dahil may 3 daliring tuturo pabalik sa akin. Hindi ba parang imposible na ni isang mambabatas ay walang kinalaman dito at puro senador lamang ang Yan, kaya ko pinarinig sa inyo yan. Eto, balikan natin ang mga nakaraan. Noong si Escudero ay Senate President, nag-dribble, dinelay, inupuan, binaliwala niya ang forthwith kaagad-agad sa article of impeachment ni Sara Duterte. Dahil ang tingin ng maraming Pilipino, ang grupo ni Escudero ay at kanyang kasamahan ay Duterte supporters. Kaya yung trabaho nila hindi ginawa. Gumawa lang sila ng aksyon nung magdesisyon na ang Supreme Court, pero hindi pa naman final yon. Inarchive yung kaso. Yan ang isang kasalanan ni Escudero. Pangalawa, involved at nababanggit din ang pangalan ni Escudero sa 142 insertion sa budget. Ang insertion ay ugat ng korupsyon. Hindi pa niya naipapaliwanag yan. Pangatlo, inamin niya na tumanggap siya ng 30 milyon, higit pa, sa kontraktor noong eleksyon. Bawal yan, sabi ng COMELEC. 3 na. Okay? Pang-4, kinudita siya. Tinanggal siya ng mga senador bilang Senate President. So yung 4 na mga pangyayaring yan, sasabihin mo, mayroong sindikatong sumisira sa inyo? Aba, senador, manalaming ka. Humarap ka sa salamin at balikan mo ang nakaraan. Walang sumisira sa inyo. Kayo ang sumira sa sarili mo. Kayo ang sumira sa institusyon. Hindi mamamayang Pilipino, hindi sindikato. Ang insertion ay ginagawa ng Kongreso at Senado. Kayo yun. Hindi tagalapas ng Kongreso at Senado ang may kinalaman yan. At ano pa yung malagim na nangyari? 2 pa ito, maliban niya sa 4 na yan. Itong pagkakasangkot ng mga senador bilang proponent ng mga anomalyang scam ng flood control program. O, di ba? Panlima yan. O, itong pang-6, may panibago naman kayong ginawa. Ikaw, Escudero, isa ka sa bumoto ng yes para sa house arrest ng dating Pangulo Duterte. Wala naman tayong kontrol sa ICC. Di ba, yung 6 na yan, pag inaral mo at binalikan mo, walang sindikatong sumisira sa inyo. Kayo ang sumira sa sarili nyo. Kayong mga senador ang sumira sa institusyon. Huwag niyong linlangin ang mga Pilipino. Ang channel na ito, ang inyong lingkod, ay nakatutok sa inyong mga ginagawa. Ang drama ng mga Duterte Dog sa Senado, sila po ay inaapi, pinagkakaisahan, sinisira, pinapabagsak. Pero sa nakikita naman natin, buti sana kung ngayon lang ito nangyari, buti sana kung hindi tayo nakatutok dito sa mga pangyayari sa Senado. Kitang-kita po namin kung paano ninyo winalanghiya ang taong bayan. Merong forthwith para sa impeachment trial, ang ginawa ninyo in archive. Kaya ikaw, Chis Escudero at iba pang mga Duterte Dogs, huwag nyo namang ibahin ang naratibo. Alam naman namin na kaya ninyo ginagawa yan dahil hindi kayo ang majority. Kaya ninyo pinapalala ang sitwasyon at pinagmumukhang parang kawawang-kawawa ang Senado at pinagkakaisahan at hinahayaan ng bagong Senate President na si Tito Sen ang pagsira sa Senado. Hindi po yan totoo dahil kayo po talaga ang sumira sa inyong mga sarili. At isa lang naman ang alam natin na gusto ninyo mangyari, mapalitan ulit si Tito Sen.
Yun naman talaga ang gusto ninyo mangyari. Yun naman talaga ang gusto ninyo palabasin. 'Di ba? Palitan na naman si Tito Sen. Kasi hindi pabor sa inyo at hindi makaporma ang inyong mga katarantaduhan. Tapos nabubuking pa ni Ping Lacson ng Blue Ribbon Committee ang inyong mga kabulastugan noong nakaraang budget, 2025 budget. Sus Mariosep, napakalaki ng insertion mo. Chis Escudero, at ikay nakipag-meeting pa kay Zaldico. Nako, kaya palang binabanatan mo ngayon si Martin Romualdez para malihis ang issue kay Martin at hindi sa iyo. Bagong style yan ng kumbaga pag-iwas sa kanyang mga kasalanan. Ikaw ang may pananagutan sa mga Pilipino. Merong mga ebidensya, nakita na natin, meron na mga nagpapatotoo. Pero sa mga sinasabi mo patungkol kay Martin Romualdez, walang ibang nagpapatotoo kung hindi si Orly Guteza na ngayon nagtatago na. Hindi nakipagkita sa DOJ. Bakit? Bakit? Kasi walang bearing ang daladala niyang kwento. So eto po si Atty. Claire Castro. Sinoplak din si Chis Escudero. Yusek, good afternoon. In a privileged speech, Senator Chis Escudero claimed, among others, that the investigation on flood control projects is following what he calls a script by the former Speaker and the President's cousin, Martin Romualdez. Ang implication ho nito, selective ang nagiging investigasyon. Ay, nawala. Nakikita malamang hindi naman din po yan ang napapansin. Ulit. That the investigation on flood control projects is following what he calls a script by the former Speaker and the President's cousin, Martin Romualdez. Ang implication ho nito, selective ang nagiging investigasyon and happening at the behest of just one person, na hindi ito yung gusto mangyari ng Pangulo. Ano hong pahayag ng Malacanang kaugnay sa naging privileged speech ni Senator Escudero? Kung yan po siguro ang kanya napapansin at nakikita, malamang hindi naman din po yan ang napapansin ng iba. Sabi nga po natin, sa ngayon, lahat po ng naituturo, lahat na nababanggit na pangalan, dapat nating i-considera na inosente. They should be presumed innocent until proven guilty. Let us go to where the evidence leads us. So, ang mangyayari po dito, hindi po kasi nadadaan sa magandang talumpati, hindi nadadaan sa pagtuturo ang pagpapanagot sa mga nasabing umabuso ng pondo, kundi sa pamamagitan ng sapat na ebidensya. Yun. So, mga ebidensyang ito, maaari naman pong ibigay sa ICI at ang ICI naman po ay isang independent commission na maaaring tumingin ng lahat ng mga evidence, facts, records para matumbok kung sino ang dapat ng panagot. Nabanggit niyo po yung ICI and still on the former Speaker. May pahayag po si Vice President Sara Duterte. At if you don't mind, babasahin ko po yung portion na hihingan ko kayo ng reaksyon. Ang sabi... Nako, wag na nating i-play yan kay Sara Duterte. So yan, di ba nga, si Chis Escudero ay isang abogado. Bago siya naging kongresista, bago naging senador, yan ay kilalang abogado, magaling. Pero bakit parang nakalimutan yata nitong si Chis Escudero na kailangan mo magbigay ng ebidensya pag ikaw ay nagtuturo? Tama yung sinabi. Tama yung sinabi nitong si Chis Escudero. Kapag nakaturo ka sa isang tao, 3 daliri ang babalik sa iyo, Chis. Kaya back to you, Chis. Wala kang ebidensya. Huwag kang... kasi kung pag nagsasalita ka, Senador Escudero, para kang laging tumutula, nagmamadali. Nakakalimutan mo nakaraan. Ano pa, awa kayo? Para bang sinisira kayo? Nasisira kayo? Dahil minasa likod ng paninira? Kalukuhan yun. Kayo, ulitin ko, ang sumira sa institusyon. Kayo ang sumira kung bakit wala ng tiwala ang taong bayan sa inyo. Katunayan ng majority ng mga Pilipino ang panawagan, i-abolish na ang Kongreso at Senado. Iyan ang totoo. So, anong pinanghuhugutan mo na para bang pinapalabas kaya kayo nasisira, may sindikato, mayroong grupong sumisira sa inyo? Hindi kayo kailangan sirain. Kayo mismo ang problema ng Senado. Kayo mismo ang problema sa institusyon.
Kayo mismo ang problema ng mamamayang Pilipino. Yung 6 na binanggit ko, balikan po ninyo kung ano yung 6 na yun. Malinaw pa sa sikat ng araw. On the record yan. Kayo ang gumawa niyan. Yung scam, yung mga hindi nyo ginagawang trabaho para sa bayan, ay di ba? Hindi kailangang mamuhunan ng inyong kalaban kung sino man yan. Hindi kailangan gumastos ang inyong kalaban para sirain kayo. Kayo mismo ang problema ng bayan, Mr. Senador. Di ba? Eh kung meron ka lang delikadesa, dapat nagre-resign ka na dahil umamin kang tumanggap ng donasyon, bawal yun eh. Eh ito na naman, isang suntok sa buwan ang inyong ginawa. Gumawa kayo ng resolution para sa house arrest. Anong authority ng Senado? Walang authority ang Philippine government, Philippine Senate, sa ICC dahil hindi na tayo member. Ang merong jurisdiction sa crime against humanity kay Duterte at iba pang co-accused dyan sa kasong yan, ICC only. Not Philippine Senate, not Philippine government. Suntok sa buwan yung inyong resolution. Again, taong bayan nagalit na naman sa inyo. Hindi ba nyo alam, sa dami ng mga survey, majority ng mga Pilipino pabor doon sa pagkakahuli kay Duterte. Pabor na i-trial siya doon para may pagtanggol lang sarili. Dahil Pilipino ang complainant before ICC, hindi naman Philippine government. Kakaunti ang DDS, maingay lang sa social media, sa rally, karampot lang sila eh. Ang mamamayang matino, ang majority, na pabor na litisin si Duterte. Tapos kayo mga senador ng Republika, ano ba yung nangyari sa botohan? 15-3-2. 3 lang yung pumabor, 3 lang yung nagno, parang si Aquino, Pangilinan at Ontiveros, kung di ako nagkakamali. Nag-abstain ay si Rapi Tulfo at Senate President. Lahat kayo nag-yes. Anong authority nyo? Sasabihin ng iba dyan walang politika ito Humanitarian lang, kalokohan. From day 1, politika ito. From day 1, DDS kayo. From day 1, Duterte kayo. Tapos sasabihin nyo, walang politika. Again, pinaglululoko ninyo ang mga Pilipino. O, sino sumisira? Di ba kayo rin? Walang sindikato na sumisira sa inyo. Hindi na kayo kailangan siraan. Hindi kayo kailangan gastusan ng kalaban nyo dahil kayo mismo ang problema. Kung hindi nyo alam, Senador Escudero at ng iba pang mga senador, kawawa talaga ang taong bayan sa inyo. Yan ang aking opinion, observation, interpretation sa nangyayari. Huwag kayong paawa. Dapat sumunod kayo sa inyong sinumpang tungkulin sa ilalim ng saligang batas na susundin ninyo ang lahat ng alituntunin ng konstitusyon. Hindi naman namin nararamdaman yun Di ba? Huwag kayong budol. Kala nyo naniwala sa inyong tao. Matatalino ang mga Pilipino. At dahil nga po dyan sa pagtanggap ni Chis Escudero ng 30 million sa may-ari ng Centerways na si Lubiano, sus Mariosep, meron po nga ethic complaints. At ito po ay dahil nga po sa pagtanggap niya ng napakalaking halaga para sa kanyang kandidatura noong 2022. At nako, nakasaad dyan na napakarami pong nakuhang government projects nitong kumpanya ni Lubiano sa gobyerno pagkatapos niya na magbigay ng napakalaking halaga kay Chis Escudero. Kumbagay parang tubong lugaw. 30 million, tamang 1 bilyon. Ganyan kalaki ang nakuha nitong kumpanya ni Lubiano. At alam naman siguro ni Chis Escudero na yan ay labag sa batas at alam naman din niya siguro na darating itong ethics complaint na ito. At sabi nga niya, hindi niya na ito kinakagulat. Dahil alam niya sa sarili niya na mali ito. Alam niya sa sarili niya na meron siyang pagkukulang, pagmamalabis. Nagkulang siya. At hinayaan niya na matanggap itong pera na ito at nagmalabis siya dahil nga po tinanggap niya ang pera. Diba? Dapat nga hindi mo tinanggap yun delikadesa na lang alam niyo sa ibang bansa, Singapore, Japan, kapag po ang isang taong gobyerno ay nabanggit lang sa balita na ito ay nasangkot sa isang kontrobersya, sa isang iskandalo, sa isang korupsyon. Nako, yung pong tao sa ibang bansa, nako, nag-aal sa balutan kagad at nilalagay sa box ang kanyang mga kagamitan. Ora mismo, resign on the spot. Pero dito po sa atin, pakapalan na lang ng muka.
Pakapala na lang ng muka at pagdating pa ng eleksyon, kumakandidato pa. Katulad nitong si Jinggoy Estrada. Kumandidato kahit po convicted. Di ba dapat kapag convicted, hindi na po kumakandidato. Ngayon po, ang gusto niya, mabasura ang kanyang kaso. Kaya lang hindi po siya kinampihan ng Sandigan Bayan at napakabigat po ng mga ebidensya na pinangahawakan ng Sandigan Bayan. Kaya po siya, kaya po itong si Jinggoy Estrada ay nanganganib talaga na makonvict po dito sa kaso niya. Na kinakarap sa Sandigan Bayan. Nako, hindi porke na-acquit siya dun sa plunder, ma-acquit na siya doon sa graft. At meron pa po siyang conviction sa bribery. Nako, kaya yung parang ang datingan nitong mga Duterte dogs na parang ang Senado po ay kinakawawa, inaape, pinagmumukha lang po nilang ganyan. At sinasabi lamang po nila na mukhang agrabyado ang mga senador. Pero ang totoo, sila po ay nagpa-power tripping na. Ginagamit nila ang Senado para sa kanilang mga pansariling interes. Ginagamit nila ang Senado para ipagtanggol ang kriminal na si Digong. Diba? Kaya yung sasabi parang aping-api sila. At inaapi sila ni Romualdez. Ano ang kapangyarihan ni Romualdez sa Senado? Ano ang kapangyarihan ni Romualdez sa mga tauhan ng Senado? Hindi yan makakapurma si Romualdez sa Senado. Lalong-lalo pa ngayon hindi na siya speaker. Diba? Napakatagal na pong sinisira niyang si Martin Romualdez. Pero kahit isang ebidensya, kahit si Sara Duterte, wala pong nailabas na ebidensya laban kay Speaker Martin. Kaya katakatake na talagang pinagtitripan nila si Romualdez, pinag-iinitan nila si Romualdez, gayong sila ang dapat sumagot sa korupsyon na kanilang kinasasangkutan. Kung hindi ba nila ginagamit ang Senado para sa pansariling interes, imagine niyo yan. Nagsayang sila ng ilang oras para pagtalunan, para pagbotohan yung resolusyon ni Ted Cayetano. Para itong si Digong ay mapa house arrest dito sa Pilipinas. Pero ang tanong, papakinggan ba tayo ng ICC? Diba dapat ang pinagdebatehan nyo muna ay kung tayo ay dapat bang bumalik sa ICC? Pero hindi nyo syempre gagawin yan dahil ang dalawa sa mga Duterte dogs ay nanganganib na mahuli sa darating na 2026. Kaya alam nyo po, itong mga Duterte dogs na ito, ang ginagawa nilang naratibo, aping-api ang Senado. Ginagawa nilang naratibo, wala ng kredibilidad ang Senado. Bakit? Dahil hindi sila ang namumuno, hindi sila ang mayorya. Kaya nanganganib na naman sa isang kudeta na mangyayari sa Senado. Pero alam niyo po, hindi po yan maganda para sa ating bayan. Hindi po yan maganda para sa ating bansa. Dahil kapag pinalitan na naman nila si Senator Tito Soto, sigurado ko maglalayasan ang mga investor. Aalis ang mga turista dito sa ating bansa. Bakit? Hindi po stable ang gobyerno. Hindi stable ang Senado. Kaya po, ang dapat po nating gawin sa mga darating na eleksyon, maging matalino na tayo. Huwag na tayong bumoto ng Duterte dogs na gagawin po ang lahat para lamang ang isang kriminal na si Digong ay maipagtanggol at mabigyan ng pabor dito sa ating bansa. Wag na po. Tama na yun. Nakita nyo naman ang sakit ng ulo na ginagawa ng mga Duterte dogs. Kaya yung si Chis Escudero, nung siya'y nagsasalita, nandun sa likod niya si Sara Duterte. Kaya nga po, di ba, nagkaroon tayo ng konklusyon na Sara Chis sa 2028 ay talaga pong nangangamoy na. At yung ginawa na yon ni Chis Escudero ay parang audition para tignan ni Sara Duterte kung gaano ka pusok ang damdamin nitong si Chis Escudero para maging vice-presidente sa 2028. Para kanyang maging kapartner, katandem, Sara Chis 2028. Diba? Nako.
Tama na lang yung mga katarantaduan, yung mga Duterte dogs. Kayo ang mga may dapat sagutin sa taong bayan. Bakit kayo tumatanggap ng kickbacks? Ikaw Cheese, ikaw Joel Islord, at ikaw Jinggay. Kayo ang mga salot ng lipunan. Kayo ang mga bulok diyan sa Senado. Ang mga katulad ni Tito Soto, mga katulad ni Risa Hontiveros, at ni Ping Lacson pa, ang parang ang dating parang ginagawa ninyong mga masasamang senador. Nako, mahihirapan kayo diyan. At taong bayan ang magdedesisyon yan kapag kayo'y kumandidatong muli. So maraming salamat po sa pagsama nyo sa vlog ko na ito. Ingat po kayo, nasa mang panig kayo ng mundo. Mama chup chup, love you, God bless us all, Pilipinas. God first, salamat.